Magandang gabi mga ka-amazing. Ako ang inyong kasama sa mundo ng kababalaghan at kakatakutan. Ito ang Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ihanda niyo na ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at siguraduhin hindi kayo nag-iisa dahil ngayong gabi ay sisimulan natin ang isang kwentong hinding-hindi nyo malilimutan. Isang isla sa Pilipinas ang ating paglalakbayan. Isang islang kinalimutan na ng panahon, ngunit hindi ng mga kaluluwang nananatili roon. Ihanda nyo ang inyong loob dahil ito ang huling sigaw sa Isla de San Roque. Sa isang bahagi ng Pilipinas, malayo sa modernong lungsod, may isang islang tinatawag na Isla de San Roque. Dati itong tirahan ng isang masaganang komunidad, ngunit ngayon ay isang abandonadong lugar na lamang. Wala ni isang kaluluwa ang naninirahan. O baka naman may mga kaluluwang hindi natin nakikita. Si Miguel, isang dokumentaristang mahilig sa misteryo, ang nakatanggap ng isang lihim na imbitasyon mula sa isang hindi kilalang nagpapadala, nakasaad sa liham. Kung nais mong malaman ang isang lihim na hindi pa naibubunyag sa kasaysayan ng Pilipinas, pumunta ka sa Isla de San Roque bago ang susunod na kabilugan ng buwan. Huwag kang mag-isa. Dahil sa matinding kuryosidad, agad siyang nagtipon ng kanyang team, si Rico, ang kanyang matalik na kaibigan at kameraman, si Sandra, isang paranormal expert, at si Leah, isang historian na dalubhasa sa mga lumang alamat. Hindi nila alam, ang imbitasyong ito ay magdadala sa kanila sa isang bangungot na hindi nila inaasahan. Pagdating nila sa pantalan kung saan sila sasakay papunta sa isla, napansin nilang kakaiba ang kilos ng mga lokal. May mga matandang tahimik na nagdadasal, may mga nagtatago sa kanilang mga bahay, at ang kapitan ng bangkang maghahatid sa kanila, si Mang Erning, ay tila balisa. Sigurado ba kayong pupunta pa kayo roon? Tanong ni Mang Erning na tila kinikilabutan. Oo po, nais naming makita ang isla at alamin ang totoong nangyari roon, sagot ni Miguel. Napabuntong hininga ang matanda bago muling nagsalita. Hindi niyo ba alam kung bakit walang bumabalik mula sa islang yan? Nagkatinginan ng grupo. Hindi nila akalaing ganoon kaseryoso ang sitwasyon. Bakit po? Ano po ba ang nangyari? Usisa ni Leah. Dahan-dahang lumapit si Mang Erning at bumulong. Dahil sa sumpa at sa mga nilalang na hindi dapat nagising. Habang binabaybay ng bangka ang dagat patungo sa Isla de San Roque, walang ibang maririnig kundi ang tunog ng alon at ang mabigat na buntong hininga ni Mang Erning. Tahimik ang grupo ni Miguel, tila nakikiramdam sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Si Leah, ang historya ng grupo, ay panay ang tingin sa kanyang lumang notebook. Ayon sa mga naunang dokumento, may isang trahedya ang nangyari sa isla noong unang panahon. Mahigit 100 tao ang misteryosong nawala rito sa loob lamang ng isang gabi. Bulong niya, para ba ang ayaw niyang marinig ng dagat ang kanyang sinasabi? Paanong nawala? Tanong ni Rico, ang kameraman. Hindi alam. Ang tanging naiwan ay ang mga bakas ng dugo sa lupa, mga bahay na iniwang nakabukas ang pinto, at isang simbahan na puno ng nakakatakot na ukit sa dingding. Sagot ni Leah. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang tahimik na dagat ay tila naging mabangis
at ang langit ay nagsimulang dumilim kahit hapon pa lamang. Hindi maganda ang panahon, bulong ni Mang Erning. Baka gusto niyo pang umatras? Hindi na, Mang Erning, sagot ni Miguel. Andito na rin tayo. Hindi na kami uurong. Ngunit ang hindi nila alam, hindi na rin sila basta makakaurong. Sa di kalayuan, unti-unting lumitaw mula sa makakapal na ulap ang Isla de San Roque. Ito ay napapalibutan ng makakapal na punong kahoy at sa gitna nito, natanaw nila ang isang lumang simbahan na mistulang itinayo noon pang panahon ng mga Kastila. Ngunit kahit mula sa malayo, ramdam nilang may kakaiba rito. Para bang may matang nakamasid sa kanila, hinihintay ang kanilang pagdating. Paglapit nila sa baybayin, napansin nilang may mga nakatayo sa dalampasigan, tila mga anino ng tao, ngunit hindi gumagalaw. May sasalubong pala sa atin, bulong ni Sandra, ang paranormal expert. Ngunit nang lumapit na sila sa pampang, napansin nilang walang kahit sinong naroroon. Ang mga figura na kanilang nakita ay para bang naglaho kasabay ng pagdampi ng kanilang bangka sa buhangin. Nanginginig ang boses ni Mang Erning. Hanggang dito na lang ako. Huwag niyo akong hintayin. Hindi ko kayo masusundo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel. Wala pang bangkang bumalik matapos tumawid dito. Magsisiman, kayo wala nang atrasan. At bago pa sila makasagot, mabilis niyang itinulak palayo ang bangka at sinimulang magsagwan pabalik sa dagat. Iniwan na sila ni Mang Erning. Ngayon, silang apat na lang ang nasa isla. At sa unang hakbang pa lamang nila sa lupa, narinig nila ang isang malalim at malungkot na bulong mula sa kawalan. Bakit kayo bumalik? Tumigil ang grupo sa mismong dalampasigan ng isla. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy. Hindi ito amoy alat ng dagat, kundi amoy ng lumang kahoy na nabubulok. Narinig niyo ba yon? Bulong ni Sandra. Nagkatinginan silang lahat. Alam nilang hindi lamang sila ang naroon. Si Miguel, bilang leader ng grupo, ang unang nagsalita. Okay, lahat mag-ingat. Rico, simulan mo nang i-record ang lahat ng makikita natin. Kinuhanan ni Rico ng footage ang paligid. Ang isla ay tila iniwan sa kalagitnaan ng isang pangyayari. May mga lumang bahay na gumuho na, mga abandonadong gamit na natatakpan ng alikabok, at isang kalsadang halos natabunan na ng tuyong dahon. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Lia habang inaaral ang mga lumang bahay. Ayon sa mga tala, may mga bahay dito na mahigit isang siglo na ang tanda. Pero bakit parang sariwa pa ang ilan sa mga gamit? Habang lumalakad sila papasok sa isla, mas lalong lumalalim ang katahimikan. Parang hinihigop ng lupa ang tunog ng kanilang mga yabag. Walang kahit isang hayop o insekto sa paligid. Isang hindi normal na senyales. Pagdating nila sa gitna ng bayan, tumambad sa kanila ang isang lumang simbahan. Malaki ito, gawa sa lumang bato at kahoy. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at tila nagyayaya sa kanila na pumasok. Sa harap ng simbahan, may isang bato na may kakaibang ukit. Mga figura ng taong tila sumisigaw, mga matang nakadilat na parang puno ng takot. Ano to? Tanong ni Sandra habang hinihipo ang ukit. Biglang lumakas ang hangin at sa isang iglap, narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa loob ng simbahan. Paigi, napaatras si Rico.
May tao sa loob. Nagkatinginan ang grupo. Hindi nila alam kung dapat pa silang pumasok o umatras. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, biglang bumukas ng tuluyan ang pintuan ng simbahan at isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob nito. Kasabay nito, isang boses ang bumulong sa kanila, "Umalis kayo habang may oras pa." Dahan-dahang lumapit si Miguel sa nakabukas na pinto ng simbahan. Ang hangin mula sa loob ay malamig, mas malamig kaysa sa dapat na temperatura ng isang abandonadong gusali. "Sigurado ba tayong papasok tayo rito?" tanong ni Rico, mahigpit na hawak ang kanyang kamera. "Wala namang bumabalik na bangka para sunduin tayo," sagot ni Sandra. "Ang tanging paraan para makaalis tayo ay alamin kung anong nangyayari rito." Muling lumingon si Miguel sa loob. Sa kabila ng dilim, may naaaninag siyang mga upuan, altar at lumang estatwa ng mga santo. Lahat ay natatakpan ng alikabok at agiw. Ngunit ang mas nakapagtataka, sa harapan mismo ng altar, may isang itim na anino na nakatayo. Sa isang iglap, parang napansin sila ng anino. Bag! Biglang sumara ang pinto ng simbahan. Nagdulot ng malakas na alingaw-ngaw sa buong isla. "Tangina! Ano yon?" sigaw ni Rico, halos mabitawan ng kamera. Sinubukan nilang buksan ang pinto, ngunit hindi ito gumagalaw. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa ang pumipigil dito. "May iba pang daan palabas," sigaw ni Lia. Sabay takbo papunta sa likod ng simbahan. Ngunit bago pa siya makalayo, isang anino ang biglang sumulpot mula sa likod ng isang upuan. Halos mapasigaw si Lia sa nakita niya. Isang bata. Pero hindi ito ordinaryong bata. Maputla ito, nakasuot ng lumang damit, at higit sa lahat, wala itong puti sa mata. Tasitim. Itim ang kabuuan ng mga mata nito, at bago pa sila makagalaw, nagsalita ito sa isang tinig na tila boses ng daan-daang tao. "Hindi kayo dapat nandito." Dahan-dahan nitong itinaas ang isang daliri at itinuro sila. At sa isang iglap, biglang nagliyab ang mga kandila sa altar, kahit wala namang taong sumindi nito. At doon nagsimula ang bangungot. "Hindi kayo dapat nandito." Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tinig ng bata sa buong simbahan. Ang boses niya ay hindi parang boses ng isang bata. Parang pinaghalo-halong tinig ng iba't ibang tao, pabulong, paos at puno ng pagdurusa. Muling sinubukan ni Miguel buksan ang pinto. Ngunit nanatili itong nakasara. "Anong gagawin natin?" sigaw ni Rico. Patuloy na iniikot ang kamera upang ma-document ang lahat. Si Lia ay dahan-dahang umatras. Hindi inaalis ang tingin sa batang may itim na mata. Nakita niyang hindi ito gumagalaw, ngunit ang anino nito sa sahig dahan-dahang lumalawak. Teka, anong nangyayari sa anino niya? Napatingin silang lahat sa sahig. Ang anino ng bata ay dahan-dahang gumagalaw palapit sa kanila. Kahit hindi ito kumikilos. Puta! Wala nang tanong-tanong. "Takbo!" sigaw ni Sandra. Agad silang naghiwa-hiwalay upang maghanap ng ibang daan palabas. Si Miguel at Sandra ay tumakbo sa isang lumang silid sa gilid ng simbahan. Pagkapasok nila, bumungad sa kanila ang maraming lumang larawan. Mga itimputing retrato ng mga taong tila nakatitig sa kanila. Ngunit nang ilawan ni Sandra ng flashlight ang mga larawan, biglang nagbago ang kanilang mga mata. Dumilat ang mga ito
at naging kasing itim ng mata ng bata. Diyos ko, pulong ni Sandra. Miguel, umalis na tayo dito. Ngunit bago sila makatakbo palabas, isang kamay na malamig at kulay, abo ang biglang lumabas mula sa isa sa mga larawan at hinawakan ang braso ni Miguel. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Miguel. Samantala, sina Lia at Rico ay tumakbo papunta sa likod ng simbahan. Natagpuan nila ang isang lumang hagdanan pababa sa tila isang underground crypt. Rico, hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Wala na tayong ibang daan, Lia. Kailangan nating subukan. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng crypt. Isang malagim na tanawin ang bumungad sa kanila. Mga lumang kabaong na nakabukas at mga bangkay na tila hindi naaagnas. At sa gitna ng silid, may isang babaeng nakatalikod, nakasuot ng lumang puting damit. Dahan-dahan itong tumalikod sa kanila at nakita nila ang kanyang mukha. Wala itong mukha. Isa itong madilim na hukay, parang walang katapusang butas sa laman. At nang bumuka ang kanyang bibig, lumabas mula rito ang isang matinis na sigaw. Hindi isang ordinaryong sigaw, kundi isang tunog na nakakayanig ng kaluluwa. Si Lia at Rico ay napasigaw sa matinding takot. At doon, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Lia, takbo! Hindi na nagdalawang isip si Rico. Hinila niya si Lia palayo mula sa babaeng walang mukha. Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang bumukas ang lahat ng kabaong sa crypt. Plug! 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 Mula sa loob nito, lumabas ang mga patay. Mga bangkay na hindi nabubulok, ngunit ang kanilang balat ay tuyot at nangingitim. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga na parang sumisigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Nagtuturo sila kay Lia at Rico. Tila isang senyales, isang babala. Puta! Anong klaseng lugar to? Sigaw ni Rico, halos mabitawan ang kamera. Dali-dali silang tumakbo paakyat ng hagdan. Ngunit bago sila makalabas, biglang bumagsak ang pinto ng crypt. Hindi tayo makalabas. Sigaw ni Lia, pinipilit itulak ang mabigat na pinto. Sa likod nila, patuloy na lumalapit ang mga bangkay. Ang kanilang mga anino ay gumagapang sa sahig na parang may sariling buhay. Samantala, sa loob ng silid na kinalalagyan, Nina, Miguel at Sandra, patuloy na lumalakas ang paggalaw ng mga larawan sa dingding. Ang mga mata sa retrato ay nakasunod sa kanila at ang kamay na lumabas mula sa isa sa mga ito ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Miguel. Sandra, tulungan mo ako! Sigaw ni Miguel habang pilit na tinatanggal ang malamig at tuyot na kamay na humahawak sa kanya. Ngunit bago pa makakilos si Sandra, ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang bumulong. Bakit kayo nandito? Nakita niyo na ang hindi dapat makita. Walang nakakataka sa isla. Biglang humigpit ang pagkakahawak ng kamay kay Miguel at dahan-dahan hinihila siya papasok sa loob ng larawan. Hindi! Miguel! Sigaw ni Sandra, mahigpit na hinila ang kaibigan. Nang tingnan niya ang larawan, nakita niyang nasa loob na ng imahe si Miguel. Nakikita niya itong sumisigaw sa loob ng isang madilim na espasyo. Habang unti-unting nagiging bahagi ng larawan ang kanyang katawan at sa isang iglap biglang nagbago ang larawan. Si Miguel ay naging bahagi na ng retrato. Napahawak sa bibig si Sandra, nanginginig sa takot. Diyos ko, anong gagawin ko? Sa parehong sandali, sa loob ng crypt, isang malakas na sigaw ang biglang pumuno sa buong isla.
Isang sigaw ng pagdurusa. Isang sigaw ng mga kaluluwang hindi matahimik at sa labas ng simbahan, sa ilalim ng madilim na langit, may isang figurang nakatayo sa tuktok ng kampanaryo. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito humihinga. Pinagmamasdan lamang nito ang nangyayari sa loob. At nang lumingon ito, doon lang nila napansin, wala rin itong mukha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos mabaliw si Sandra habang tinititigan ang larawan ni Miguel. Naroon siya nakagapos sa loob ng imahe. Patuloy na sumisigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Sa isang sulok ng silid, patuloy na bumubulong ang mga larawan sa dingding. Sumama ka na sa kanya. Wala nang makakatakas. Kasama ka na rin namin. Hindi! Galit na sigaw ni Sandra. Agad siyang lumapit sa larawan. Pilit itong ginugusot, ginugulo, kahit punitin. Ngunit parang buhay ang papel. Hindi ito mapunit. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. At nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang sariling larawan, na ngayon ay nasa dingding na rin. Nakatingin ito sa kanya, at sa loob ng larawan, dahan-dahang pumupula ang kanyang mga mata. Sis, crypt. Patuloy na dumadagundong ang malalakas na sigaw habang sinisikap ni Lia at Rico na itulak ang mabigat na pinto. Ngunit hindi ito bumubukas. Sa kanilang likuran, unti-unting lumalapit ang mga patay. Ang kanilang mga anino ay gumagapang sa lupa, tila mga kamay na gustong humila sa kanila pababa sa kadiliman. Rico, gagamitin ko to! Sigaw ni Lia at agad niyang hinugot mula sa kanyang bulsa ang anting-anting na ibinigay sa kanya ng isang matandang babae sa bayan bago sila pumunta sa isla. Protektahan? Kanito, Hija, huwag mong iwawala. Hindi niya inakalang kakailanganin niya ito ngayon. Nang itaas ni Lia ang anting-anting, biglang nagliyab ang paligid nito ng asul na apoy. Parang biglang tumigil ang oras, ang mga bangkay ay hindi makagalaw. Rico! Ngayon na! Ginamit ni Rico ang pagkakataon upang itulak ng buong lakas ang pinto. At sa wakas, bumukas ito. Mabilis silang tumakbo palabas, hindi na lumingon. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang boses ang bumulong sa likod nila. Isang boses na malamig, mahina, pero malinaw. Lia, alam kong naririnig mo ako. Napahinto si Lia. Alam niya ang boses na iyon. Boses iyon ng kanyang ama. Ngunit imposible. Matagal nang patay ang kanyang ama. Sa labas ng simbahan, tahimik na nagmamasid ang nilalang na walang mukha mula sa kampanaryo. At sa malayo, sa dagat na bumabalot sa Isla de San Roque, may isang bagay na dahan-dahang lumilitaw mula sa tubig. Isang napakalaking anino, tila isang mas matandang nilalang na bumangon mula sa kailaliman. At nang bumukas ang langit, isang kulog ang lumagaslas, na animoy hudyat ng pagpapalaya sa isang sinaunang halimaw. Sa simbahan, Sandra, hinihingal na napaatras si Sandra habang nakatitig sa kanyang larawan sa dingding. Ang kanyang sariling mukha unti-unting nawawala. Napalunok siya, nanginginig ang kamay. Ito ba ang nangyari kay Miguel? Napalingon siya sa paligid. Ang mga larawan sa dingding ay hindi na lang basta bumubulong. Gumagalaw na rin ang mga anino sa paligid at sa isang sulok ng silid, isang malaking salamin ang biglang lumitaw. Sa loob nito, kitang-kita niya ang kanyang sarili.
Ngunit may nakatayo sa likod niya. Isang itim na anino, walang mukha, ngunit may pulang mata at bago pa siya makatakbo, nahila siya ng anino papasok sa loob ng salamin. Sa labas ng simbahan, hawak pa rin ni Leah ang anting-anting nang marinig niyang muli ang tinig ng kanyang yumao ng ama. Leah, huwag kang lalayo sa akin. Napakurap siya, napalunok. Alam niyang imposible ito. Hindi ikaw yan. Bulong niya, pilit pinipigilan ang pagluha. Ngunit nang lingunin niya si Rico, iba na ang itsura nito. Ang kanyang kaibigan, hindi na gumagalaw, hindi kumikilos, hindi kumukurap, at sa ilalim ng kanyang balat, gumagapang ang anino. Biglang tumayo si Rico sa isang unnatural na paraan. Tila isang manika na may putol-putol na galaw. Tumingin ito sa kanya, ngunit wala na ang dating niyang mga mata. Sa halip, dalawang malalalim na itim na hukay na lang ang nasa kanyang mukha. At dahan-dahan nitong inangat ang isang daliri, itinuro si Leah. Sumama ka na sa amin, sa dagat. Sa malayo, isang malaking figura ang unti-unting lumilitaw mula sa kailaliman. Napakalaki nito, higit pa sa simbahan ng Isla de San Roque. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa itim na usok at tubig alat, dumadaloy at gumagalaw na parang hindi ito ganap na may anyo. At nang dumilat ito, nayanig ang buong isla. Sa isang iglap, bumuka ang lupa sa gitna ng bayan. Lumitaw ang mga putol-putol na katawan ng mga dating residente ng isla. Mga matagal ng patay, ngunit ngayon ay bumabangon muli. At mula sa kampanaryo, ang nilalang na walang mukha ay unti-unting bumaba. At nagsimulang maglakad patungo sa simbahan. Sa loob ng salamin, napasigaw si Sandra. Napalibutan siya ng walang katapusang kadiliman. Sa harapan niya, isang mahabang pasilyo ang lumitaw. At sa magkabilang gilid nito, mayroong mga salamin. Libo-libo, tila walang hanggan. Bawat isa sa mga salamin may nakapaloob na iba't ibang anyo niya. May Sandra na duguan. May Sandra na sunog, may Sandra na walang mukha. At sa gitna ng pasilyo, may isang nilalang na dahan-dahang naglalakad papunta sa kanya. Walang mukha. Ang kanyang katawan ay parang usok na gumagalaw. At nang magsalita ito, lumabas ang isang malalim at nabubulok na tinig. Lahat ng pumunta rito, hindi na lumabas. Napatakbo si Sandra, pilit hinahanap ang daan palabas. Ngunit kahit saan siya lumingon, pare-pareho ang mga salamin. Walang pinto, walang bintana. At sa bawat pagtakbo niya, mas lumalapit ang nilalang. Sa harap ng simbahan, tumatakbo si Leah. Hinahabol siya ng isang bagay na minsan ay naging si Rico. Mabilis ang galaw ng nilalang, parang manika na pilit pinapatakbo ng hindi nakikitang mga kamay. Ang kanyang ulo ay naiikot sa hindi normal na paraan, at sa tuwing sisigaw siya, ang tunog ay parang isang sirang radyo. Leah! Hindi ka na makakalabas. Ngunit kahit anong bilis ng takbo ni Leah, naririnig niyang papalapit ito. Tumingin siya sa kaliwa, may isang sirang bahay. Mabilis siyang tumakbo papasok. Sa loob, may isang lumang hagdanan pababa. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at bumaba. Hindi na iniisip kung saan ito papunta. Sa dagat. Ang halimaw mula sa kailaliman ay tuluyan ng umahon. Ang kanyang katawan
ay itim na usok at lumang tubig alar, bumabalot sa mga lumang barkong lumubog noon. Sa kanyang likuran, libo-libong anino ang lumilitaw, dahan-dahang umaakyat mula sa dagat. Mga kaluluwa ng mga namatay sa isla. Sa isang malalim at umaalingaw-ngaw na tinig, nagsalita ang halimaw, ang mga nagkasala ay babalik sa akin. At sa isang iglap, lumindol ulit. Sa bawat sulok ng Isla de San Roque, bumukas ang mga sahig. Mula sa ilalim ng lupa, mga kamay ang lumabas, mga kamay ng patay, hinihila ang mga buhay pababa sa kanilang libingan. Bumaba si Lia sa hagdanan, hawak ang anting-anting. Sa ilalim, bumungad sa kanya ang isang malawak na kuweba na puno ng lumang kabaong. Sa gitna, may isang napakalaking altar at sa ibabaw nito, may isang babaeng nakasuot ng lumang puting damit, nakatalikod at nakaharap sa isang itim na kandila. Biglang nagsalita ang babae. "Bakit ka bumalik?" Napaatras si Lia. "Bumalik? Hindi ako. Taga rito." Ngunit nang humarap ang babae, kitang-kita niya ang sarili niyang mukha. "Ikaw ang dahilan kung bakit hindi natapos ang sumpa," sabi ng babae na kamukha niya. "Nabuhay ka, ngunit may kabayaran iyon." Sa isang iglap, nag-iba ang paligid. Nagbalik siya sa panahon ng lumang Isla de San Roque. Matahimik at payapa noon ang Isla de San Roque. Ngunit isang gabi, isang ritual ang isinagawa sa ilalim ng simbahan. Nakapalibot ang mga matatandang residente sa isang batang babae na nakahiga sa gitna ng altar. Habang binibigkas nila ang mga sinaunang dasal, biglang lumindol at bumukas ang lupa. Mula sa kailaliman, lumabas ang isang itim na usok, isang nilalang na hinulma mula sa galit, kasakiman at kasalanan ng mga tao sa isla. Ang batang babae ay bumangon at sa kanyang mga mata nakita nila ang anino ng halimaw. Ang kanyang pangalan ay Lia at siya ang naging susi ng sumpa. Napahawak si Lia sa kanyang ulo. Hindi ito totoo. Ngunit sa harapan niya, ang babae na kamukha niya ay dahan-dahang nagiging abo. At mula sa abo, lumitaw ang isang itim na anino, nakangiti at lumapit sa kanya. "Matagal ka nang hinihintay ng Isla, Lia." Nag-iisa si Sandra habang ang nilalang na walang mukha ay palapit ng palapit. Hindi na siya makatakbo. Walang makakalabas sa Isla de San Roque. Pulong ng nilalang, ngunit bago siya mahawakan nito, may isang kamay na biglang humila sa kanya mula sa likod ng isang salamin. Nagising siya sa isang madilim na silid at sa harapan niya, nakita niya si Miguel, ngunit iba na ang anyo ni Miguel. Kalahati ng kanyang mukha ay parang basag na salamin at sa kanyang mata may nakikita siyang mga anino na gumagalaw sa loob. "Sandra, wala na tayong oras. Kailangan nating hanapin si Lia. Bago pa tayo tuluyang mawala." Ang halimaw ay tumingala sa langit. At sa isang nakakayanig na tinig, nagsalita ito ng isang sinaunang sumpa. Ang buong isla ay biglang binalot ng kadiliman. At sa isang iglap, nagsimulang bumalik sa buhay ang mga patay. Nanatiling nakatitig, si Lia sa itim na aninong lumitaw mula sa abo ng kanyang kamukha. "Matagal ka na ang hinihintay ng isla, Lia." Bulong ng anino, habang unti-unti itong bumalot sa kanyang katawan. Biglang lumindol. Sa paligid niya, bumukas ang mga kabaong. Mula sa loob, lumabas ang mga nilalang na wala ng laman ng mata, nakangiti
at may mga mahahabang kuko. Ang kanilang balat ay punit-punit at sa bawat galaw nila, lumilikha ng isang nakakakilabot na pagkaluskos. Tila ang mismong kanilang laman ay nangangalot sa sarili. Oras na para matapos ang ritual, sabi ng anino. At isang hindi maipaliwanag na puwersa ang pumilit kay Leah na lumakad papunta sa altar. Sumiklab ang itim na apoy sa loob ng lumang simbahan. Sa gitna nito, nakatayo si Rico, o ang nilalang na gumamit sa katawan niya. Ang kanyang katawan ay pilit nagbabago. Ang kanyang balat ay natutuklap. At sa ilalim nito, may lumilitaw na itim na kaliskis. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang mga nabuhay na bangkay ng mga dating residente ng isla na tila sinasamba siya. At sa isang malalim at umaalingaw-ngaw na tinig, sinabi niya, ang huling sakripisyo ay malapit na. Ang sumpa ay magiging laman. Ang dugo ng tagapagmana ay ating alay. Sa isang iglap, nagising si Leah mula sa kanyang pagkakatulala. Hindi! Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyadong malakas ang puwersang pumipigil sa kanya. Tumakbo sina Sandra at Miguel sa isang madilim na lagusan. Miguel, anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Sandra, takot na takot sa nakikitang pagbabago sa kanya. Hindi ko alam, sagot ni Miguel, habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang kanang mata. Naririnig ko silang lahat, ang mga patay, at may bumubulong sa akin. Sa isang iglap, naramdaman nilang lumamig ang paligid. Sa harapan nila, isang babaeng may mahabang buhok, nakatalikod at nanginginig ang katawan ang lumitaw. Nang dahan-dahan itong humarap, nakita nila ang isang walang matang mukha. Ngunit mula sa loob ng kanyang bibig, lumabas ang isang itim na mata na tumingin diretso kay Sandra. Huwag kayong makialam! Biglang bumukas ang lupa at nahulog sila Sandra at Miguel pababa sa kung saan matatagpuan ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng Isla de San Roque. Dahan-dahang dumilat si Sandra. Nasa loob siya ng isang malawak na kuweba, puno ng mga lumang bungo at buto. Kasama niya si Miguel na ngayon ay halos hindi na humihinga. Ang kanyang katawan ay unti-unting nababalot ng basag na salamin. At sa loob ng kanyang mata may bumubuo ng anino. Sandra, mahinang sabi ni Miguel, naririnig ko sila, lahat ng namatay sa isla. Nandito silang lahat. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga bungo sa paligid nila. Unti-unting bumangon ang mga katawan, mga patay na matagal nang natabunan ng kasaysayan. Ang kanilang balat ay wala na, ngunit ang kanilang mga mata ay punong-puno ng matinding galit. Kayo ang may sala. Sigaw ng isang tinig mula sa isang patay na pare. Ang kanyang mukha ay may malalalim na sugat. Biglang naalala ni Sandra ang isang lumang alamat na nabasa niya tungkol sa isla. Ang mga unang pare na nagtatag ng Isla de San Roque ay lihim na nag-alay ng mga tao sa isang sinaunang nilalang kapalit ng kapangyarihan. At ngayon, ang kanilang mga kasalanan ay bumabalik upang maningil. Walang makatakas sa isla, sabi ng isang babaeng patay habang dahan-dahan silang nilalapitan. Hinila ni Sandra si Miguel at mabilis silang tumakbo sa isang madilim na lagusan. Ngunit sa dulo ng lagusan, naghihintay ang isang altar na puno ng dugo. At sa gitna nito, nakatayo
Dear Celia, lumindol ng mas malakas kaysa dati. Ang isla ay unti-unti nang bumabagsak. Ang lupa ay bumubuka at mula sa ilalim, lumilitaw ang malalaking itim na ugat na tila buhay, gumagapang sa mga natitirang gusali. Sa tuktok ng lumang simbahan, nakatayo si Rico. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng nagbago. Ang kanyang balat ay naging itim na parang bato. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng pula. At sa kanyang likod, lumabas ang mga malademonyong pakpak. Huling sakripisyo na lang ang natitira, sabi niya, habang itinataas ang kanyang kamay. At ang buong isla ay magiging laman ng halimaw. Biglang sumigaw si Leah. Hindi ako ang kasalanan ng isla. Nang oras na iyon, nagsimulang gumalaw ang itim na anino na bumabalot sa kanya. At sa isang nakakayanig na tinig, may bumulong mula sa kanyang isip. Kung gusto mong matapos ito, hayaan mong ako ang lumaya. Sa isang iglap, isang lumang alaala ang bumalik kay Leah. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang dalagang hinuli ng mga unang pari ng Isla de San Roque. Siya ay isang tagapangalaga ng sinaunang isla, isang dalagang may kakayahang pigilan ang halimaw na nakatago sa ilalim ng isla. Ngunit pinaniwalaan ng mga pari na ang kanyang dugo ang susi upang makuha ang kapangyarihan ng halimaw. Kaya siya ay ipinagkanulo, inalay at isinumpa. Bago siya mamatay, isinumpa niyang babalik siya upang ipaghiganti ang lahat ng inosenteng pinatay sa isla. Ang dalagang iyon ay si Leah. At ngayon, siya ang tanging may kakayahang pigilan ang pagkagising ng halimaw. Bumalik ang ulirat ni Leah. Napatingin siya sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagbibitak-bitak at sa ilalim nito may lumilitaw na kakaibang puting liwanag. Si Rico ay natawa. Hindi mo na ito mapipigilan, Leah. Matagal ka nang itinakda sa sumpa ng islang ito. Ngunit hindi na natatakot si Leah. Sa unang pagkakataon, naalala niya kung sino siya at kung paano niya dapat tapusin ang lahat. Ang isla ay hindi na muling magigising. Biglang nagliyab ang katawan ni Leah ng puting liwanag at sa isang iglap, nagsimulang magliyab ang buong isla. Leah, tumakbo ka! Sigaw ni Sandra habang mabilis na hinila si Miguel papalayo sa altar. Ngunit hindi na sila pinansin ni Leah. Sa kanyang paligid, nag-aapoy na ang puting liwanag at ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay nagkakabitak-bitak. Ngunit sa halip na kadiliman ang lumabas, isang malinis at banal na liwanag ang lumaganap. Si Rico ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hindi ito maaari. Sa isang iglap, lumipad siya papunta kay Leah. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at ang kanyang katawan ay ganap ng naging halimaw. Ngunit bago pa siya makalapit, isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang lumabas mula kay Leah at sa unang pagkakataon, napasigaw si Rico sa sakit. Si Miguel ay biglang natumba. Miguel! Sigaw ni Sandra, pilit siyang ginigising. Ngunit nang tumingala siya, nakita niya ang isang itim na anino na bumabalot kay Miguel. Tumakas ka na, Sandra. Mahinang sabi ni Miguel. Hindi na ako tao. At nang tignan ni Sandra ang kanyang mukha, kitang-kita niya ang isang nakakatakot na bagay. Sa loob ng basag na bahagi ng kanyang mukha, may gumagalaw na daan-daang mata.
Lahat ay nakatingin sa kanya. "Tumakbo ka na!" sigaw ni Miguel. Ngunit bago pa makagalaw si Sandra, isang malakas na puwersa ang humila sa kanya paakyat. Nakaharap ni Lia si Rico. Sa kanyang paligid, ang isla ay patuloy na lumulubog sa dagat at ang dambuhalang mata ng halimaw sa ilalim ay muling bumukas. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Matagal nang tapos ang sumpa ng islang ito, sabi niya. At siya, ngayon ako ang tatapos sa iyo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap, isang gintong sibat ang lumitaw sa kanyang mga palad. Sa isang huling sigaw, inihagis niya ito papunta kay Rico. At bago pa siya makalaban, tumagos ang sibat sa kanyang katawan. "Hindi!" sigaw ni Rico, habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagkalasog-lasog, bumabalik sa anino. At habang bumabagsak siya pababa, ang dambuhalang mata sa ilalim ng isla ay unti-unting pumikit. At sa isang iglap, tumigil ang lahat. Dahan-dahang bumaba si Lia sa lupa. Ang isla na dati puno ng kadiliman ay naging tahimik. Si Sandra ay nakaluhod sa tabi ni Miguel. Ngunit nang tingnan niya ito, wala nang laman ng kanyang katawan. Nawala na siya. Dahan-dahang lumakad si Lia papunta kay Sandra. "Tapos na ang sumpa," sabi niya. Ngunit bago pa sila makaalis, isang malakas na bulong ang narinig nila mula sa lupa. Hindi pa ito tapos. Biglang lumindol ang lupa at mula sa ilalim, isang itim na kamay ang lumabas. Mas malaki, mas malakas, mas nakakakilabot. At sa isang iglap, nahulog sila sa kadiliman. Dahan-dahang iminulat ni Lia ang kanyang mga mata. Wala na siya sa isla. Nasa isang malawak na espasyo siya. Itim ang lahat at sa langit ay may libo-libong mata na nakatitig sa kanya. Sa harapan niya may isang dambuhalang anino na unti-unting bumangon. "Matagal kitang hinintay, tagapangalaga." Ang tinig nito ay napakalalim, parang galing sa mismong kailaliman ng lupa. Si Lia ay napaatras. "Sino ka?" At doon, unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng nilalang. Isang napakalaking halimaw na may 5 ulo. At sa bawat ulo, may tig-iisang pulang mata na kumikislap sa dilim. "Ako ang tunay na hari ng Isla de San Roque, ang Diyos ng kadiliman, at ikaw ang huling sakripisyo." Samantala, si Sandra ay bumagsak sa isang kakaibang mundo. Nakita niya ang sarili sa gitna ng isang patay na kagubatan, puno ng mga nakalawit na anino. Biglang lumapit sa kanya ang isang pamilyar na boses. "Sandra!" Lumingon siya at sa harapan niya nakita niya si Miguel. Ngunit ang kanyang katawan ay wala ng laman. Puro anino na lang siya. At sa loob ng kanyang mga mata, may nakatagong isang mas matinding dilim. "Tumakas ka na," bulong ni Miguel. "Dahil kapag nagtagumpay ang halimaw na iyon, wala nang makakaligtas." Si Lia ay nakaluhod sa harap ng halimaw. Unti-unti nang nawawala ng lakas. Ang kanyang gintong sibat ay hindi gumagana. Sa mundong ito, ang liwanag ay walang kapangyarihan. Ang halimaw ay tumawa. "Wala kang laban sa akin. Ako ang tunay na may-ari ng islang ito." Ngunit bago pa niya tuluyang matupok si Lia, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, isang alaala ang bumalik. Ang unang tagapangalaga ng isla. Ang unang babaeng nagbuwis ng buhay upang ipako sa lupa ang halimaw.
At sa isang iglap, naalala ni Leah ang tunay niyang misyon. Hindi lang siya isang tagapangalaga. Siya ang susunod na Diyos na papalit sa halimaw. At ngayong bumalik siya ang magpapabagsak sa dating Diyos ng kadiliman. Dahan-dahang tumayo si Leah. Sa kanyang paligid, nagsimulang lumitaw ang mga sinaunang anino. Mga espiritong matagal nang namatay sa isla, mga kaluluwang biktima ng sumpa. At sa isang iglap, pumutok ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Ang halimaw ay napaatras. Hindi! Ngunit huli na. Si Leah ay hindi na tao. Siya na ngayon ang bagong Diyos ng isla. At siya ang magtatapos sa kadiliman. Nagkaharap si Leah at ang Diyos ng kadiliman. Ang halimaw ay nagngangalit. Ang 5 ulo nito ay gumagalaw at ang libu-libong mata sa kanyang katawan ay lumiliwanag sa dugo. Hindi kita papayagang palitan ako, sigaw ng halimaw. Ngunit si Leah ay hindi na tinag. Dahan-dahang tinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap, ang gintong sibat ay muling lumitaw. Ngunit ngayon, hindi na ito isang sandata. Ito ay naging isang sinaunang susi, ang selyo ng tunay na kapangyarihan ng isla. Matagal nang tapos ang paghahari mo, bulong ni Leah. At ngayong bumalik ako, panahon na upang wakasan ang sumpa. Ang Diyos ng kadiliman ay sumugod kay Leah. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa itim na apoy. Ngunit bago pa siya makalapit, hinagis ni Leah ang gintong susi sa lupa. At sa isang iglap, isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa ilalim ng isla. Lupa ay nagkalamat. Ang hangin ay nagliyab. At sa unang pagkakataon, nagsimulang matunaw ang anino ng halimaw. Hindi ito maaari, sigaw nito. Ako ang Diyos ng isla. Ngunit habang bumabalot ang gintong liwanag sa kanya, unti-unting naglaho ang kanyang katawan, ang kanyang anino ay naging abo. At ang libu-libong mata niya ay unti-unting pumikit. At sa huling pagkakataon, nagsara ang kanyang bibig at siya ay naubos sa kawalan. Ang mawala ang Diyos ng kadiliman, nagsimulang gumuho ang Isla de San Roque. Si Sandra, na natagpuan ang daan pabalik sa itaas, ay tumakbo habang ang mga bato ay bumabagsak mula sa langit. Halika na, sigaw niya. Ngunit si Leah ay nanatili sa gitna ng liwanag. Hindi na siya isang tao. Siya na ngayon ang bagong Diyos ng isla at ang kanyang tadhana ay manatili dito magpakailanman. Ngunit bago tuluyang sumara ang mundo sa pagitan nila, lumapit siya kay Sandra at inabot ang kanyang kamay. Sandra, mabuhay ka ng malaya. At sa huling pagkakataon, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, isang huling pagsabog ang lumitaw at tuluyang lumubog ang isla sa dagat. Si Sandra ay nagising mula sa isang bangungot. Hawak niya ang kanyang dibdib. Hinahabol ang kanyang hininga. Lumabas siya sa kanyang bahay at tumingin sa malayo. Wala na ang Isla de San Roque. Ang isla na dating puno ng misteryo at sumpa ay tuluyan ng naglaho sa kasaysayan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi nawala si Liam. Dunggan, kanyang alaala ay mananatiling buhay kasama ng lihim ng isla na wala ng sinuman ang makakakita. At habang pinagmamasdan niya ang dagat, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa kanyang pandinig, isang pamilyar na boses ang bumulong. Sandra, malaya na tayo. Mga ka-amazing, maraming salamat. At diyan nagtatapos ang kwento
ng Ang Huling Sigaw sa Isla de San Roque. Maraming salamat sa inyong pagsama sa kwentong ito mula simula hanggang dulo. Sana ay naging nakakakilabot, nakakapanindig balahibo at kapanapanabik ang karanasang ito para sa inyo. At kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng inyong mga paboritong eksena. At syempre, mag-subscribe na rin sa YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwentong kababalaghan at katatakutan. Hanggang sa susunod nating kwento, mga ka-amazing, lagi kayong mag-iingat. Dahil hindi natin alam, baka may isang nilalang na nanonood sa iyo habang binabasa mo ito. Hanggang sa muli!